Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Galatians chapter 5 verses 16 hanggang 17. Sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman, sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ng dalawang ito kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Walk in the Spirit. Tayo po, mga Kristiyano, kadalasan nag-struggle po tayo sa kasalanan. Dalawang bagay po ang dahilan. Unang-una po dyan, kadalasan hindi natin alam kung ano yung naganap sa atin nung tayo po na-born again. Pangalawa, hindi natin alam kung paano lumakad po sa Espiritu. So today, share ko po sa inyo ilang mahalagang katotohanan para matutunan natin lumakad sa Espiritu. So unang-unang katotohanan na gusto ko pong i-share sa inyo na ang tao po ay may taglay-taglay na espiritu. Sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, composed po tayo ng spirit, soul, and body. Yung ating katawan, yung nakikita po natin sa salamin. Yung ating pong soul, yan po yung ating intellect, will, and emotion. Pero bukod pa dyan, meron po tayong espiritu. At yun po yung totoong tao. Ngayon, ito po kadalasan hindi na ipapaliwanag. Sabi po sa John chapter 4 verse 24, God is a spirit, and His worshipers must worship in spirit and in truth. Ang Diyos po ay espiritu. Kaya maintindihan nyo na kung bakit tayo ginawa ng Diyos na merong espiritu. Kasi makakakonek lamang siya sa ating espiritu. Yun po sinasabi ng Proverbs chapter 20 verse 27. The lamp of the Lord searches the spirit of a man. It searches out his inmost being. Kaya lang po yung ating espiritu po nagka-problema. Nung tayo po ay nagkasala. Ang sabi ng Biblia, ang tao po ay patay sa kasalanan. So ano yung tinutukoy na patay sa kasalanan, Pastor? Yung po yung espiritu natin. Ang tinutukoy po doon? Buhay tayo physically, pero disconnected po tayo. Hiwalay tayo sa Diyos. Yung po sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 1 at Ephesians chapter 4 verse 18. Yan ang dahilan kung bakit hindi natin taglay-taglay sa ating buhay yung Espiritu ng Diyos. Yung sinasabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 14, nung hindi pa tayo nakakakilala sa Panginoon. Kaya hindi natin nauunawaan yung mga bagay na espiritual. Sabi dito, the man without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, for they are foolishness to him, and he cannot understand them because they are spiritually discern. Yung pala ang dahilan. Kung bakit maraming tao ngayon hindi na naunawaan ang mga espiritual na bagay kasi po hindi nila taglay-taglay sa kanilang buhay yung espiritu ng Diyos. Kumbaga ang kanilang espiritu disconnected sa espiritu ng Diyos. Kasi the only way na makaka-communicate ang Diyos sa atin is through our spirit. Kaya maintindihan nyo na necessary talaga o necessity talaga na ang tao ma-born again. Ang sabi ng Panginoon, kung maalala nyo sa John chapter 3 verse 8, kailangan tayo ipanganak sa Espiritu. Kasi the Spirit gives birth to the Spirit. So, ibig sabihin, ang tao dating patay sa kasalanan, patay sa ugnayan niya sa Diyos, in other words, spiritually dead, kailangan mabuhay na muli. Yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 2 verse 5. God made us alive with Christ even when we were dead in transgression. It is by grace you have been saved. Anong tinutukoy dito? Yung born again experience. Kaya ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 3 na kailangan ang tao ay panganak sa Espiritu para makakonek siya sa Diyos. So, sana naintindihan niyo pong malinaw yun. Ang pagiging born again po ay kapanganakan sa Espiritu. Para makakonek po tayo sa Diyos kasi ang Diyos po ay Espiritu. At sa pamamagitan po ng kanyang Espiritu, yung Holy Spirit po mapapatnubayan niya tayo. Ngayon, ano pang nangyari sa tao? Nung tayo po hiwalay sa Diyos, taglay-taglay natin yung image ni Satanas. Masakit na katotohanan. Originally, ang tao created in the image and likeness of God. Yun ang sinasabi ng Genesis chapter 1 verse 26. Kaya kailangan mapanumbalik po tayo, sa image ng Diyos. Ang nangyari po sa atin dahil sinusunod daw ng tao ang kagustuhan ni Satanas, ang sabi, tayo mga anak ng Diablo, sabi sa John chapter 8 verse 44. Kaya kailangan maging anak ng Diyos tayo.
Kailangan isilang na muli para mapabilang tayo sa pamilya ng Diyos at taglayin natin yung image ng Diyos. Sabi sa Colossians chapter 3 verse 10, John chapter 1 verse 12. Kaya kung alam niyo po na ang ating pong espiritu ay bago na, at yan po ay di lamang napatawad, hindi lamang nalinis, kundi ikaw ay isa ng bagong nilalang, makikita mo ngayon yung potential ng iyong spirit man. Kaya lang po itong nangyayari po sa atin, hindi pa natin alam, yung ating potential. Kadalasan po ang nangunguna sa atin ay yung ating laman. Kasi malinaw naman po sa Biblia, meron tayong body. At yung body po natin, lagi natin tatandaan, yan po ay sunod-sunuran sa ating sinful nature. Doon po sa ating dating buhay. Kaya alam nyo po, may nakasanayan po yung mga maling gawain. Kaya ang sabi, naglalaban yan palagi sa atin pong espiritu. So, ang totoong lumalakad po sa espiritu, ang nangunguna sa kanyang buhay ay yung Holy Spirit, pinapatnubayan yung kanyang spirit. Yung kanyang soul sumusunod sa spirit at yung kanyang body sumusunod sa spirit. Ang hindi pa po nakakakilala sa Lord, kadalasan po ang nangunguna sa buhay ng taong yon ay yung kanyang body, yung kanyang flesh, yung kanyang katawan. Ngayon, ang solusyon naman para ang isang Kristiyano patuloy na magtagumpay sa kasalanan, kailangan manguna ang espiritu. Kailangan pakainin natin yung ating espiritu. Kaya sa Biblia, binabanggit po na pwede nating i-train yung atin pong spirit man. Pwede natin niyang pakainin ng salita ng Diyos. Sabi sa Matthew chapter 4 verse 4. Pwede nating i-train in godliness na sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 8 at sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. Kaya kumbaga kailangan po yung espiritu natin palakasin natin. Para yung ating pong isipan ay sumunod at yung ating katawan ay sumunod dun sa nais ng espiritu. So, yun pong ibig sabihin ng walking in the Spirit. At pag-aaralan pa po natin yan sa mga susunod na araw. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.